Good afternoon to everybody, to my dear listeners to this program, Be in Christ Ministry. Again, this is your evangelist Fred Mendoza. Nagsasabi po sa inyo na sa inyo pong pakikinig sa programa ito, is my prayer always that God will bless you. Maring mapasaisipan po natin ng pangangaral dito ng yung evangelist ay halos pare-parehas. Brethren, but remember, my solid desire, my solid task is to preach the gospel as an evangelist. Maaaring may mga teksto, napakaraming mga teksto, ang nauulit-ulit ko dito, to be honest with you. Subalit, yun ang pinakamahalaga po, maniwala po kayo. Ang tatalakayin natin ngayon, ulitin po sa kaligtasan. I will never preach here, seldom, if I may preach it, Christian living. Kundi, ang lagi po niyong maririnig dito ay kung paano ang kaligtasan, sino ang nagplano ng kaligtasan, at siyempre sinong author ng kaligtasan, at paano naganap ang kaligtasan, at anong maging resulta ng kaligtasan. Maaring may mga kapatiran po o mga listeners dito sa programa ito na maaaring sabihin nila na lagi na lang yan. Yes, my dear listener. Sapagkat ito ang kailangan ng tao taken as a whole. Malapit na pong dumating ang rapture, maniwala po kayo. So, ang layo kong idinadalangin na may mga ma-save na sinners sapagkat once na nag-rapture ang church, na-rapture ang church, ang maiiwan dito, wala pong maliligtas. Walang maliligtas. Ang maliligtas lamang yung papa, puto ng ulo. Ano kung alam niyo kung bakit? Sapagkat pagkapag pinanindigan mo si Jesus Christ, for sure, the Antichrist and his disciples will be you. Pinanindig. So, yun ang maliligtas. Ba't sabihin mo na maliligtas na hindi mamatay? For 7 years, mga kaibigan, mga kapatid, yan ang mangyayari sa 7 years tribulation. Ang atin pong tatalakayin ngayon, we have here 4 verses from the book of Romans chapter 10, verse 1, 2, 3, and 4. Makinig po kayo. Babasahin po natin ng malinaw. Paul said in verse 1, Brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel is that they might be saved. Yeah, the prayer of Paul to God for Israel is that they might be saved. In verse 2, for I bear them record that they have a seal of God, but not according to knowledge. Nangyayari ngayon yan. So many people have the seal of God, kung titignan mo, but not according to knowledge. In verse 3, for they being ignorant. Sometimes itong ignorant dito, unlearned, uninformed. Pero sa ating binabasa rito, they were informed. The problem is they don't want to believe, okay? In verse 3, for they being ignorant of God's righteousness and seeking to establish their own righteousness, have not submitted to the righteousness of God. So willingly, they refuse to submit. In verse 4, for Christ, that's the truth, for Christ is the end of the law for righteousness to everyone who believes. For Christ is the end of the law for righteousness to everyone who believes. Itong teksto na ito, tumutugma doon sa sinasabi doon na sabi doon sa somewhere in the book of Galatians ng ganito, that we might, for Christ, that we might be justified by faith and not by the works of the law. Ito yung sila pagkasabi doon, na punta sa isip mo kagad eh. For the law was our schoolmaster. For the law was our schoolmaster to bring us to Christ. That's the law. That we might be justified by faith and not by the works of the law. For by the works of the law, there shall no flesh be justified. In verse 4 dito, for Christ is the end of the law, for righteousness to everyone that believeth.
Okay. Ang mga teksto po ito, mga kapatid, mga minamahal kong nakikinig, ito po ay nangyayari ngayon. Bakit? Ibahin lang natin ang topic ko. Itong mga sinabi ni Paul na my kinsmen, my brethren in the flesh. He asked God to forgive them. His desire is for God to save them because they will not believe the testimony, the preaching of the Apostle Paul. So what the Apostle Paul do? He come to God by prayer. My heart's desire and prayer for God is that they might be saved. For I could bear the record that they have a seal of God. Nangyayari ngayon yan sa mga kababayan po natin sa kanilang kinaroroonan na pananampalataya. Sa kanilang kinaroroonan na pananampalataya, naroon po ang puso at kaisipan nila. Doon nakatago ang katotohanan. Pinipilit nila na ang pananampalataya nila, ang katuruan ng kanilang kinaanib ang relihiyon, ay yun ang magdadala sa kanila o magbibigay sila ng pagkamatuwid. Pagkamatuwid here in Tagalog is righteousness. Pero hindi. Katulad dito, they try to establish their own righteousness. Yun ang resulta po eh. Kaya mga tao ngayon na nagiging faithful po, tapat sila sa kanilang relihiyon, na hindi man po nila nalalaman ang katotohanan. They are ignorant. They have no knowledge. Nakalagay dito, being ignorant of God's righteousness and seeking to establish their own righteousness have not submitted to the righteousness of God. In relation to my ministry as God's evangelist, the only righteousness of God is Jesus Christ. The only righteousness of God is Jesus Christ. And that if you receive Jesus Christ as your Lord and personal Savior, that righteousness will be given to your account. And God now is free to justify you. In fact, in Romans 8 verse 30, whom God called them, He also justified. Kung sa Tagalog yun, pinawalang sala ka. Sa ibang translation, inari kang ganap. Ba't gano'y inaring ganap? Dahil, kapag tinanggap mo si Jesus Christ na yung Panginoon tagapagligtas, ikaw ay pawawalang sala. You'll be free of its guilt. Ikaw ay pawawalang sala at ikaw ay aariing ganap. Okay? Yun ang katotohanan ng kahulugan in verse 30. And whom God called, them He also justified, and whom He justified, them He also glorified. What a verse! Ang katotohanan ito, mapapasa sino man sa atin ngayon, sa mga nakikinig sa programang ito, ang katotohanan niya ay mapapasa kanila. Kaya lamang, ang problema, maraming ayaw sumampalataya. Katulad ng mga Jewish na ito, mga Israel na ito, na kung saan, sabi na lamang ni Apostol Pablo, my heart's desire and prayer to God for Israel is that they might be saved. Yun din ang prayer po natin, mga kaibigan. Sa mga taong alipin ng kanilang relihiyon. I'd rather use the word alipin. Kasi ayaw nilang umalis. Ayaw nilang talikuran ang kanilang pananampalataya na wala namang katotohanan. Nangyayari po yan sa sarili kong experience, mga kapatid, mga kaibigan. Halos araw-araw, nag-witness ako sa isang tao, pero mahalata mo agad ng iba for ethical sake. Nakangiti sila, uod sila, pero wala sa kanilang puso. Ito marahil ang naranasan ni Pablo sa kanyang pag-witness sa kanyang mga kinsmen, sa kanyang mga kapatiran sa laman. Kaya nung wala siyang magawa, sabi niya, I just pray to God. Although I can bear them record that they have a seal of God. Mayroon silang talagang matinding pananampalataya sa Diyos. Pero ayaw lang nilang sumunod sa pagkamatuwid ng Diyos na nakay Kristo. For Christ is the end of the law. Yun din ang ginagawa natin ngayon. Hindi ka maililigtas ng iyong relihiyon. Gaano ka maging tapat dyan, maging zealous ka sa relihiyon mo in application to these days.
to our program Be in Christ Ministry, hindi ka pa rin mariligtas sapagkat hindi iyon ang paraan ng Diyos para ikaw ay iligtas. Ang paraan ng Diyos ay si Jesus Christ. Yan ang ibinigay na tagapagligtas. Yan ang ibinigay na tagapagligtas. Take note of the word ibinigay. Tulad ng narinig nyo lagi, in Acts chapter 4 verse 12, ito ang pinaka-greatest na katotohanan para mapatunayan lamang na iisa ang tagapagligtas ng mga makasalanan. Na ang kanyang kapamaraanan ng Diyos na yan, na kay Kristo, ay hindi dapat na bawasan, hindi dapat na dagdagan. Kompleto yun. Kaya kung ang kaligtasan ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo, ay kulang, hindi ibibigay ng Diyos. Tandaan po nyo yan. Tulad na lang ito sinasabi sa mga, by the grace of God, sa mga nakikinig sa programang ito, kung may nakikinig man, i-share nyo sa iba. But to mind you, honestly and earnestly from my heart, ang sa akin pong pangangaral, ay ginagawa ko po lamang ang aking gawain bilang evangelist ng Panginoon. Based on Ephesians chapter 4 verse 11. And God gives some are apostle, prophet, evangelist, pastor, teacher. Ginagawa ko lang yun. I know that sometimes nobody is listening to this program. Pero sinong talo? Let me ask you personally, sinong talo? Kayo na hindi magbibigay ng halaga sa pangangaral ng isang salita ng Diyos. Ang ipinangangaral ko po dito, yung paraan ng kaligtasan, hindi dinadagdagan, hindi po binabawasan. Again, Acts chapter 4 verse 12. Neither is there salvation in any other. Simpleng English po yan. Neither is there salvation in any other. For there is none other name. Take note of this. Kayo pong nakikinig. Kayo pong nakikinig. For there is none other name under heaven, meaning here on earth, given among men, and we are the men, whereby we must be saved. Isang pangalan po lamang sa katauhan ni Jesus Christ. Ang ibinigay na tagapagligtas. Ay bakit kailangan na dagdagan o bawasan? Ang design ng Panginoon sa kanyang bugtong na anak, kailangan ipako siya sa cross. Kapag ipinako ka sa cross, talagang mamatay ka. For the wages of sins is death. So Jesus Christ, the God-given Savior, must die by crucifixion. Ano pa po ang kailangan nating pagpapaliwanag na siya lamang ang tagapagligtas? Na ang design ng Panginoon sa kanyang pagliligtas, pagiging tagapagligtas, ay kailangan mamatay siya. Even in the Old Testament, this was prophesied. In the book of Isaiah chapter 53, 6, 7, and 8, ang nakalagay doon. Nakalagay dyan. If you have your Bible, look at your Bible. And God hath laid on Him, referring to Jesus Christ, and God hath laid on Him all our sin and iniquity. Ipinapasan sa Kanya ang ating mga kasalanan. As Savior, He must akuhin niya ang ating mga kasalanan. Walang extension dyan. Kaya all have sinned. For all have sinned, sapagkat lahat nagkasala. Ang lahat ng ating mga kasalanan, according to Isaiah 53, ipinapasan sa Kanya, according to the writings of Isaiah. Kaya siya naging makasalanan. Kaya kung hindi papapasan ng Diyos ang ating mga kasalanan kay Jesus Christ, paano siya maging qualified na Savior? Ay kailangan ipapasan sa Kanya. At yun sinabi ng Bible. In the book of Romans chapter 6 verse 23, makinig po kayo mga minamahal kong nagiginig. In that particular verse, we are told that the wages of sins is death. So kailangan itong Savior na ito, kailangan mamatay siya. Para sa anong paraan? By crucifixion. Anong benepisyo? Babayaran niya ang ating mga kasalanan. Yung divine design, yun ang paraan ng Diyos. Siya nagbigay ng tagapagligtas. Siya magplano kung papaano. And the Savior must die through crucifixion. Ay mga nangangaral ng ibang mabuting
mabuting balita dyan, paano naging mabuting balita? Kung ang kaligtasan ito sa mabuting gawa, paniniwalaan ba nyo yan? Huwag nyo paniniwalaan yan. Ang sabi ng Bible, only Jesus Christ is the person, the name, given by God from heaven, here on earth, for you and me lahat para may kaligtasan. Ayaw ko po mga minamahal kong nag-iilig sa mga kapatiran. Kung may maliwanag pa riyan na ipagdikdikan na si Jesus Christ lamang ang tagapagligtas. Now, why create your own way to heaven? Bakit kailangan talikuran ninyo si Jesus Christ? Tatanggapin man ninyo, kailangan dagdagan. Yung kaya makatuwiran, kaya po mga nakikinig, i-share nyo sa iba. Maraming mapupunta sa impyerno kapag hindi nyo i-share ito. Kung hindi nagpadala ang Diyos na dakila ng tagapagligtas, walang maliligtas. Ngayon, kung siya'y nagpadala ng tagapagligtas, ay bakit kailangan gagawa ka ng sarili mong tagapagligtas? Na itinuturo pa niya yan maliligtas ka sa mabuting gawa mo. Nakamit sa Satanas yan. Maraming naniniwala kasi. Mas pinaniniwalaan nila ang turo ng dilim kaysa turo ng liwanag. Ba't ko sasabihin turo ng dilim? Magtuturo sa inyo na ang kaligtasan ninyo ay sa paggawa ng mabubuting gawa ninyo ang tuturo. Kung totoo maliligtas ka, kaibigan, sa mabubuting gawa mo, sino ang tagapagligtas mo? Di ang sarili mo? Yung sabihin nagagaling ako, pinagdidiinan ko lang ang katotohanan. That's my ministry. Yan ang trabaho ko. Lumagamat marami nagagalit sa akin, sige lang, bakit? Kapag pinapangalan natin ang katotohanan, ang Panginoong Diyos ay naluluwalhati. Period. Sapagkat ipinangangaral natin, ang sabi ng Jonah chapter 2 verse 9, salvation is of the Lord, and this God of salvation has His own design. Anong design niya? Si Jesus Christ ay sinakripisyo niya para maging tagapagligtas. Ngayon, kung sa inyong mga pananampalataya, hindi naman ako nagigialam kung ano yan. Kung itinuturo dyan, ang kaligtasan sa mabuting gawa, away from that. Paano makagagawa ng mabuti para sa maligtas yung mabuting tao? Gagawa ng mabuti. Ay sabi ni David, ang sabi niya, ako'y ipinaglihi sa kasalanan at ako'y ibinuntis sa kasalanan. Ang ibig niya sabihin, nasa sinapupuran pa lang siya ng kanyang ina, may kasalanan na, ipinaglihi, ipinagbuntis, at saka lumaki, ipinanganak sa kasalanan. O tingnan mo, ipinanganak sa kasalanan, lumaki sa kasalanan. Ano ngayon ang kaligtasan maaasahan mo dyan? Pero mas pinaniniwala ng marami yan, ng isang tao ay ma-save sa kanyang mabubuting gawa. Mga kaibigan, maawa kayo sa sarili ninyo. Kung kayo naniniwala sa salita ng Diyos na siya na binabanggit ko, that only Jesus Christ is the Savior, i-preach nyo sa iba. Ang sabi ni Paul, we are the ambassadors for Christ. We beseech you in the name of Christ. God, as though God did beseech you by us, please be reconciled to God. And the only way for you to be reconciled to God is to embrace and receive this Jesus Christ from heaven, whom God sent as our Savior. Receive Him as your Lord and Savior. Embrace His unending love. And you are saved. Kung yun ang paraan ng Diyos, bakit hindi natin sundin? Ikaw, kaibigan, nakikinig ka, and pray to God that God will use you. Kung nakikinig ka, at by the grace of God, ikaw ay naniniwala at sumasampalataya na ito na si Jesus Christ ang tagapagligtas mo, share to others. Huwag kayong mahiya. For those who share the true gospel of salvation, God will bless them. Alin ang pagpapalain ng Diyos? Yun ang sabi ng katotohanan, nagsishare ng katotohanan that only Jesus Christ is a Savior, o yung nagsasabi na ang kaligtasan namin ay sa mga ginagawa namin mabubuti. Sino nagturo niyan? Alam nyo na yan. Kung ay tinuturo ng
ng Diyos na tagapagligtas ay si Jesus Christ at itinuturo nila yung mga magtuturo ninyo ang kaligtasan niyo sa pamamagitan ng mabuting gawa niyo, kanino galing yan? Kanino galing yan, kaibigan? Huwag mong panibayain galing kayo sa talas na turo. Hindi kayo nagtatapong pati yung sa talas nilabanggit ko, sapagkat hindi ka kalugod-lugod dyan sa Panginoong Diyos. Ang turo ng Panginoong Diyos, ang tagapagligtas ay ang bugtong niya anak, ipinadala dito, ipinapatay sa cross. Yun ang turo ng Diyos. Kung may magturo na ang kaligtas ay sa mabuting gawa, kayo ng turo yan. Kaibigan, huwag kang maniwala yan. Kung ikaw ay kasama sa grupo na yan, umalis ka riyan. Umalis ka riyan. Umalis ka riyan to. Bago mahuli ang lahat. Ang sinasabing rapture, madali na. Nalaman mo naman siguro mga nangyayari sa buong mundo. Ang alitan ng mga maraming bansa. Ang lindol, marami. Mga sinyalis na po yan nang malapit ang dumating ang rapture o ang pagparito ni Jesus Christ. Alam mo sinabi niya, I will come again to receive you unto myself, that where I am, there you may be also. Sinasabihan niya, yung mga tao na sumampalataya sa Kanya, yung mga makasalanan na tumanggap sa Kanya heartily and lovingly, because they were made to understand that only Jesus Christ is the only Savior God given to us. And they embrace si Jesus Christ ang tagapagligtas. Ngayon, ba't ko po pinagdidiinan ito mga kapatid? Ba't ko po pinagdidiinan? Sapagkat yun ang kalooban ng Diyos. Yun ang kalooban ng Diyos. In the outset, kung may ibang paraan pa ng kaligtasan, bakit nagbigay ang Panginoong Diyos na kataas-taasan ng tagapagligtas kung maliligtas man ang tao sa puot ng Diyos sa ibang paraan? Ulitin ko po yung first clause ng Acts 4:12. Neither is there salvation in any other. Yan ang first clause yan. Why? For there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. Maliwanag na maliwanag po yan na Jesus Christ lamang ang ibinigay ng Diyos dito sa lupa na tagapagligtas. So, away from that teaching, kayo po, na kahit pa paano nilagay nyo sa programang ito, be in Christ. Receive Him as your Lord and Savior. At wala pa akong nakikitang mali dyan. At hindi dapat ikahiya ang ipinadalang tagapagligtas. Huwag mo ikakahiya. Kanino ka makahiya? Kanino ka mahiya sa mga kapatiran mo nagtuturo ng mali? No, no, no. Ang sabi ng Biblia, Christ will come with flaming fire, with thousands of His angels, to take vengeance to those who do not know God, and to those who obey not the gospel of our Lord Jesus Christ. 2 Thessalonians chapter 1, verse 7, 8, and 10, 9 and 10. Kaya nga, may mga nagsabi sa akin na narinig ko na, paulit-ulit lang naman si evangelist. Abay, dapat lang. Dapat lang sapagkat hindi lang naman nakikinig ang tao. Maraming hindi na pa nakakarinig. At kayong nakarinig na, I pray that huwag niyong talikuran si Jesus Christ. Huwag niyong ipagpalit si Jesus Christ na ibinigay ng Diyos na tagapagligtas sa mga turo ng kung sino-sinong tagpulano, maging yan ay kataas-taasan ng inyong grupo. Sapagkat anumang kagandahan ng pangangaral niyan, kung ang kaligtasan ay salungat, itinuturo nila salungat sa Diyos, sa impyerno tayo mapupunta. Prangkahan yan, sa impyerno tayo mapupunta. Kaya nga po, mga kaibigan, makinig po kayo. Makinig po kayo sapagkat ito ang pinaka-crux o pinaka-importanting bagay na dapat nating malaman. The only given Savior, wala nang iba. And this given Savior proved that He is the only Savior by dying on the cross. Hindi siya pwedeng maging tagapagligtas kung hindi siya
papatayin o mamamatay sa cross sapagkat yun ang ibabayad niya sa ating mga kasalanan para magkaroon tayo ng kaligtasan. Ngayon kung susundin mo itinuturo nila na ang kaligtasan sa mabubuting gawa, na sa kaligtasan sa bautismo, kung ano daw mo ng mga turo na yan. Nagpapako ba yan sa cross? You ask yourself, are those teaching related to the cross? Wala. Much more. The Bible tells us that the Savior shed His blood. Shed His blood. Why? For without the shedding of blood, there is no forgiveness of sin. Punta tayo sa pinaniniwalaan yung paraan ng kaligtasan. May dugo ba yan? Bakit kailangan magsalita ko ng ganyan? Mga minamahal ko nakikinig, ipinagdidiinan ko po lamang, ipinagdidiinan ko ang katotohanan. Mga kaibigan, yun ang katotohanan. So, be in Christ. Ang ibig sabihin ng be in Christ, you must be identified with the Lord Jesus Christ. Receive Him as your Lord and Savior. In Revelation chapter 3 verse 20, ganun sinabi nun eh. Sabi ni Jesus Christ, I knock at the door. If anyone hear my voice and He will open, I will come in. Sa panangalan ng Ebanghelyo, Christ is knocking at the door of your heart. Telling about Him to you right now. About Jesus. So He's knocking at the door of your heart. If you will open and receive Him, that is identification with Jesus Christ. Para bang ganito, sa panangaral ng Ebanghelyo, ginagawa ko ngayon, kung sasampalataya ka na ituhan si Jesus Christ ang nag-iisang tagapagligtas from heaven, tinanggap mo siya. Anong pangako? I'll sup with you. I'll live in you. Iyon, mga tinuturo nila sa kanya to make it more clear. Yung tinuturo nila sa inyo, may dugo ba? Na umagos mula sa katawan ng Savior ninyo? Ay wala eh, kasi mabubuting gawa eh. God is not interested sa ating trabaho, sa ating mabubuting gawa. In fact, walang mabubuting gawa. If you are not yet saved, if you are not yet in Christ Jesus, you could do work. You could not do a work which God will love. Ang sabi ng Ephesians 2:9 in verse 8, for by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves. But then, it is the gift of God. Klaro niya, not of works, lest any man should boast. Yan hindi pinakinggan, hindi binigyan ng halaga ng mga magagaling na magtuturo. Anong ginawa nila? Hindi. Kailangan maligtas tayo sa magitan pananampalataya at mabuting gawa. Anong ginawa nila? Anong ginawa ninyo? Sumuway kayo. Sinuway niyo ang Panginoon. But God loves us so much. So hanggang ngayon, hanggat may lakas ang inyong evangelist, titindig-pindig ako dito to preach the gospel of salvation, which is Jesus Christ alone. Kaya mga kaibigan, iyon ang katotohanan. Ang nakalagay sa atin dito, ang ipinangangal ko ito, kaangay, sabi ng Apostol Pablo, my heart is and pray, and that's my desire and prayer to God. For my kinsmen, for my brethren in the flesh before, that for them to be saved. Kalimutan nila ang mabubuting gawa nila, sapagkat hindi yun ang pagkamatuwid ng Diyos. Kalimutan nila ang mabubuting gawa nila, tinuturo ng mga magagaling na tao. Kalimutan nila yon sapagkat si Kristo ang katapusan niyan. Anong ibig ko sabihin doon? Good works originate from the law. Kung huwag kang papatay, huwag kang mangangaloy niya, that's good works. For Christ is the end of those good works, the end of the law, for righteousness to everyone that believeth. If you believe that Jesus Christ was God's sent Savior, that's divine righteousness. Siyang itinanal ng tagapagligtas. At kapag at this very moment, kung nag-iisa ka dyan, repent and ask for mercy from God. Sabi mo sa Panginoon Diyos, thank you for opening my mind. Thank you for teaching me the true way of salvation through your preacher. Yun talaga ang mangyayari. Kung ibig mong maligtas, huwag mo ipagwalang bahala, kaibigan, kung andyan ka.
Your soul is worth the world. Ba't ko sinabi yung ganon? What does it profit a man? He may own the whole world if he lost his own soul. Be in Christ. Receive Him as your Lord and Savior. Don't be ashamed. Away for those mga people kung sino-sino dyan. Be in Christ. Invite Him to your heart. And He will save you. Purihin ang Panginoon. Yan ang mensahe ngayong hapon. And it's my prayer na ang mga nakinig ngayon, God will always bless them. Again, this is your Evangelist Fred Mendoza. Magandang hapon po muli sa inyo.